DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 8:06. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magandang umaga sa lahat ng mga deboto ng Black Nazarene. Abay, kumusta po kayo mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Pati mga chikiting, Diyos ko po. Talaga namang hindi magkamayaw kahapon. Napagod po ba kayo? Pero sabi ng iba, parang hindi sila nakaramdam ng pagod, mga kaibigan. At sana nga ay mapagbigyan lahat ang inyong kahilingan, lalo na po yung mga humihiling na gumali yung kanilang makaramdaman, katulad po ng kung ano-anong sakit, kasama na po mahabigan ang sakit na cancer, ano po, ha? At yung iba naman nagpapasalamat sa biyayang bigay sa kanila sa pananampalataya kay Poong Itim na Nazareno. Ayan. Kaya lang po mukhang nakalimutan natin. Sana po na bukod sa mga personal prayers natin, sana'y isinama rin natin sa ating mga panalangin na sana po ay magkaroon din ng lunas sa mapaminsalang sakit ng pamahalaan. Yan po ay yung sakit na corruption. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Grabe mahabigan, ang daming maiinit na isyu ngayong araw po ng Miyerkules. Abay ngayon pong Miyerkules mabigan, abay back to work ang mga senador natin, mga congressmen. At siyempre sa Senate, Manang Aimee, ha? Abay, ang mainit na tatalakayin ngayon sa Senado, mga kuya. Abay, yung issue po ng malawakang blackout dun sa Panay Island. Kaya busy po ating mga mambabatas ngayon, ha? Abay, pati sa Kongreso, yan din ang kanilang iimbestigahan. At pati itong si Apo General Congressman Romeo Acop, good morning Apo, na imbang nga bigat. Abay ngayon din po sisimulan sa Kamara yung investigasyon ng tinanggap na report ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na meron pong nakikitang corruption dito po sa PUV modernization. Ano ba naman yan? O nga pala, ha, ayan, ipinagmamalaki ni Mayor Imelda Aguilar ng Las Piñas. Yung palang andas mahabigan sinakyan ng karosa ng Black Nazarene kahapon. Abay, gawa ng Saraw Motors. Ba, galing-galing, antibay, ha? Ayan, abay, mantangin po yung mahabigan ni 14 hours and 59 minutes. May butal pa, ano? I-round off nyo na lang. Ayan, 15 hours na prosesyo mahabigan, hindi tumirik, ha? Hindi tumirik ang gawa ng Saraw Motors na ginamit sa andas. Ayan, ayan ang tatak Pinoy, ha?
Ayan, at yan po ang iimbestiga ngayon ng Kongreso. Good morning, Congressman Acop. At sa Senado naman, mahibigan ni naku, malupit din sa Senado, ha? Abay si Manang Amy Marcos, iimbestigan daw po yung blackout din na nangyari sa Panay Island kasama na ang Iloilo, kung saan po ay tinatayang 1.3 billion pesos na ang nalugi, ha? Dito po sa mga negosyo, mahabigyan kay galit na itong si Mayor Treñas ng Iloilo City. At kasama pang iimbestigahan ng Senado, ha? Yung pong sinasabing signature for sale. Abay, sino ba may pakana dyan sa Albay, ha? Congressman Joey, ha? Abay, sino ba may pakana dyan sa Albay ng lumilikom daw po ng pirma para sa People's Initiative para sa charter chains, 100 pesos per signature. Pero eto pa isang malupit dyan, ha? Abay, si Senator Risa Hontiveros, abay, ayaw ding tantanan ang isyu kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ Church. Abay, ayon naman sa Department of Justice kasi kay Attorney Miko Clavano, yung spokesman ng Department of Justice, abay maglalabas daw po ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Kibuloy, bate po sa request ni Senator Risa Hontiveros dahil sa mga akusasyon mismo ng mga miyembro laban kay Kibuloy ng sexual abuse at human trafficking. Abay, gusto po ng Senadora Risa, ha? Ipatawag mismo si Pastor Kibuloy dyan sa Senado, ha? Sa January 23. Dahil ginagamitan daw ni Pastor Kibuloy ng brainwashing, psychological manipulation, at pagbabanta ng walang hanggang kaparusahan upang mapasunod ang kanyang mga tauhan o followers. Ayan. Yan po, parang ano lang ito ha? Parang ang tawag nito, parang yung si Senyor Aguila, ha? Diyan sa may Misamis. Ayan. So aba, si Attorney Ferdy Topacio pala ang ano, ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi kay Senator Risa Hontiveros, Madam Senadora, ha? Yung inyong ginagawa daw kay Pastor Apollo Kibuloy, yan na po ay trial by publicity. Damdamin Bayan. Oy, teka muna, ha? Ano nga pala? Talaga namang ang piyesta ng itim na Nazareno, mahabigan na. Ano ba talaga ang bilang? Ayan, sabi ng pulis, mga 3 milyon, pero sabi po ng simbahan, abay umabot ng 6 na milyon ang mga lumahok po dito sa piyesta, prosesyon ng puong itim na Nazareno. Damdamin Bayan. Yung isang congressman. Okay, di isang congressman sa Manila, ha? Abay, namigyan ng sandwich po, mahabigan, pero yung balot ng sandwich, syempre, nakatatak po yung kanyang pangalan. So, talagang politiko natin, magaling gumamit ng pagkakataon. Ayan, pero ito, abangan natin, malupit, mahabigan, ha? Abay, para sa mga taga-Taguig at Makati, abay, si Mayor Abby Binay, mukhang tuloy na Mayor Lani Cayetano na lalabanan kayo sa pagka-mayor sa Taguig sa darating na eleksyon. Ano bang paghahanda ni Konsehal Raul Aquino, ha? Ano bang paghahanda ni Mayor Lani, ha? At siyempre, si Senator Alan at si ate, ha? Ate Pia Cayetano. Damdamin Bayan. Standby, Boy Gonzales, standby, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Anong oras ba darating si... dumating na si President Widodo, di ba?
Pero sandali lang po, ito mainit-init pa mga kaibigan ha. Abay mainit-init pa sa kusina ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Abay mukhang yung nire-report natin mukhang tuloy na. Mukhang itong si Finance Mr. Sergio Ortiz Ruiz, ano ba ang sabi ng iyong bubwit? Mukhang tuloy na po ang pag-resign ni Finance Secretary Benjamin Gigulo Diokno sa DOF. At out na si Diokno at in na nga ba itong si Congressman Ralph Recto bilang Finance Secretary. Abay, sabi na ating bubit January 15 nga ba mag-uupo ang Claro M. Recto, Ralph Recto pero ang Secretary Diokno mahabigan ang report makuya sa mga nasa business community abay ayaw ni Secretary Gigulo Diokno na mapunta bilang Chairman Emeritus ng Maharlika Investment Corporation. Ayaw niya mukhang matrabaho yung Maharlika Investment Corporation. Ang gusto niya sa dati yung maraming pera. Ayan. Abay gusto bumalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Damdamin Bayan. Aba, meron pala isang bakanteng upuan dyan sa sa monetary board ng Bangko Sentral. Sino ba ang nabakante dyan, bossing Tony Abacan? Abay, mukhang yan ang gusto ni Secretary Diokno na balikan Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, paano nga pala yung pagka nag-resign sa DOFC Secretary Diokno? Paano yung anak niyang representative ng Pilipinas dun sa Asian Development Bank of the Philippines? Na siya ang nag-assign doon. Abay, milyones ang sweldo sa isang buwan Damdamin Bayan. Samantala, balihangan natin ang mga reports. Andyan na ba si super ate ng Pangulo? Abay, ano kaya ang reaksyon ni ading Pangulong Bongbong Marcos dun sa proposal ng Senator Amy na magkaroon ng one-on-one with the former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, may nag-uusap parang si Pangulong Marcos at President Joko Widodo abay simula ngayon ang kanyang state visit at umasa po tayo mahabigan na sana nga ay may mangyari maganda. Abay inaasam po ng marami na idudulog ng Pangulong Marcos, hingin ng Pangulong Marcos kay Joko Widodo na bigyan po ng clemency yung pong ating kababayan naging biktima ng mga sindikato ng droga, yung pong nahatulan ng death bitay sa Indonesia na si Jane Veloso. Damdamin Bayan. O teka muna, i-congratulate din nga pala natin ang ating kapulisan, Philippine National Police. Ayan, kasama na ang kasama na ang taga Bureau of Fire Protection, kasama na ang Manila City Hall at siyempre ang mga taga MMDA dahil yung pong dinaanan ng traslasyon, yung prosesyon kahapon, abay nilinis kaagad. Paglilinis sa paligid ng Quiapo at kalsadang dinaanan ng prosesyon, abay puspusan na. Ayan, abay binobomba ng tubig, sinasabong ng champion. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G, kumusta dyan sa Quiapo? Lakay, pinareliguan. Ang tawag ito, flushing, cleaning. Flushing. Ang lahat, flushing. Mabango yung lakay, may gamot yung sabon. Siyempre, ginamitan ng champion yan, detergent bar yan. Oo, lakay, champion. Tapos yung paligid ng simbahan, halimbawa, Plaza Miranda, yung gilid ng simbahan ng Quezon na Boulevard, yan ang pinaplasing. At yung Hidalgo Street, yung Villalobos Street na dinaanan ng transaksyon kahapon,
pati itong Carriedo Street. 6 lakay na distrito ng Department of Engineering and Public Works. May mga dala-dala silang vacuum ang naglilinis kayo dito sa buong paligid ng simbahan ng Quiapo. Kaya kahapon, lalo na yung kilid na kayo, yung mga pinaglagyan ng mga portalet. Abay, teka muna, ang kinis-kinis, kamo, tama na yung sabunin ng champion, huwag na i-floor wax, ha? Baka gamitan pa ng Johnson wax yan. Baka nilagyan nila ng Johnson wax. Madulas yan, madulas. Baka madulas yung mga magsisimba sa Quiapo. At flashing, ang talagang nililinis nila na dahil sa siyempre kahapon ay dinaanan niya ng mga deboto at yung mga portalet, yung iba hindi pa tatanggal pero baka mamaya matanggal na yan at ipa-flashing na rin yung lugar. Pinaglagyan ng portalet. At marami na sira lakay mga halaman sa Center Island ng Quezon na Boulevard. Yung railings na nagkadadapa na nasira. Sira na rin. Nasira na rin yan yung mga railings dito sa gaba ng Quezon na Boulevard. Boy, tuloy-tuloy yung sa loob ng simbahan, tuloy pa ba ang pahalik? Marami pa rin ba taong nagsisimba ngayon? Marami bang humabol na hindi nagpunta dyan kahapon? Lakay may mga misa yung iba ngayon lang pumunta Hindi na sumabay kahapon. At yung may mga nagsisimba na ngayon dito sa Quiapo Church at pasamantalang daanan dito sa may Evangelista at Carriedo dahil pasamantalang naglilinis, nagpa-flashing, kaya sarado yung gate ng Plaza Miranda. Pero pwedeng daanan naman itong Villalobos Street, papasok pa ng simbahan ng Quiapo. Yan pa rin ang sitwasyon lakay ng cleaning at flashing ng mga tawon. Ayon kay Engineer Alfonso Bautista, ang OIC Engineer ng District 2, 6 sila lakay rito, 6 na distrito ang nagtulong-tulong na maglinis sa kapaligiran ng simbahan ng Quiapo. Mula pero sa boy, kauna-una sa Pilipinas, walang namatay walang namatay sa prosesyon kahapon. May mga hinimatay pero wala naman namatay. Buti naman. Wala lakay, walang reported. Yung mga nahilo, marami. Yung mga nasaktan, sa PR sila, sa Philippine Red Cross, nasa 700. Ipapay yung At isa pa lakay, wala yung bilang, marami kasi merong 6 million, may 3 million, ay wala pang, ang alam ko, yung bilang ng pulis ay nasa 3 million. Yung dumalo, hindi lang kahapon, mula nung magsimula itong pista ng itim na Nazareno. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kuya Boy Next Door, Boy Gonzales mula sa Quiapo Church. Sandali lamang babalikan po natin lang pang mga issues. Oy, congrats Mr. President, Secretary Benny Laguesma Abay, bumadaw po ang bilang ng mga tambay. Ayan, nadagdagan po ang hanap buhay, trabaho. Abay, mabuti naman. Yan ang gusto nating marinig ng mga good news, mga kuya. Dapat mga good news parati ang naririnig natin sa araw-araw. Hindi yung mas marami yung bad news kaysa good news. Katulad nito ang good news, mga kuya. Abay, ngayong umaga para masigla po tayo sa pagpasok sa trabaho. Lalo ng mga mambabatas natin, back to work, mga senador at mga kongresista. Alam nyo ba na may twin pack na ang masarap na James 3+1 na coffee mix? Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na siyang nagpapasigla na ating katawan at memorya. Ang James 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape, lalo siyempre kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, di ba? Ano pang hinihintay po ninyo? Mag James 3+1 Coffee Mix na. James 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jesmundo. Naku, ang
Supreme Court nga pala. Justice Idol Maidas Gigulo Marquez. Abay, kailan ba didesisyonan yung petition ng TRO para sa PUV modernization na iniharap ng piston? Ngayon pag-uusapan na sa Kongreso. Oras CJ Alex Jasmundo, alas 8:26. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bayan. Nasa DCRS po tayo, wala sa Quiapo Church. Oras, Sister L. It's 8:29. Ayan, napagod ka ba kahapon, ha? Sakto lang naman lakay. Oo. Talaga naman grabe ha. Grabe yung mga parang nakawala sa kural yung ating mahabahing deboto kasi after pandemic, di ba? Oo, Ayan, lakay. 3 years. Kaya pero kung makita mo lakay, ako medyo na-bother ako doon at medyo natakot ako para doon sa mga bata na sa gitna lakay ng napakaraming Oo. tao. Makita mo yung nakaano Sanggol yung lakay. iba. Ano tawag ba doon lakay yung Naka-stroller. nakalagay dito sa bato? Sa balikat. Nakaganon tas yung bata. Diyos ko, sabi ko, Lord, baka biglang Teka muna, boy. magkagulo. Nakalimutan ko tanungin kay Boy G kanina. Yung nawawalang bata kahapon, nagkita na kayo sila ng magulang niya. May isang Alin ba yung bata. lakay? Yung 4 years old na bata nga nawawala. May isa din tayo nung una, parang 15 na hiwala, hindi niya kabisa, hindi siya masyadong familiar sa area. Ayan, siguro nagkatakbo din. Ayan. Ayun yung mga habigan, marami tayong issue ngayon na Sister L. At syempre, ayan, yung mga deboto nga pala, ha? Baka mami, katatapos lang ang panata natin, mga kuya. Baka mami, todo inuman na naman tayo dyan. Balik sa dating gawi, ha? Magbago naman tayo. Parang ganun yung mga nakikita kong komento kahapon lang. Kaya ganun sabi ba? niya, sabi nila, sus, nakikipagsiksikan pa dyan. Ganap na ganap. Mamaya yan, after yan, tingnan mo, lasing-lasing na naman niya. Ayan. Ano bang sabi ni Colonel Ibay, ha? Abay, liquor ban pa rin ba ngayon o wala na? Di kung wala na, di pwedeng magpainom mamaya, ha? Ng Fundador Super Special, si Birthday Boy, ha? Sino ba yan, lakay? Aba, siyempre ang secretary diyan ng partido ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Yung Partido Federal, si General Thompson Carbin Lanchon. Ayan, happy birthday Apo General Lanchon, ha? Abay, Wala bang ano ala dyan? ko bang magandang posisyon dyan? Akala ko wala ba tayong pakantun dyan? Ayan, mainit na pinag-uusapan ngayon si Secretary Gigulo Jokno, ha? Ayan, anyway, malalaman natin yan sa Malacanang. Standby, Let. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos at President Joko Diaz ngayon? Widodo. Joko Diaz Widodo. Ba yan? Sana'y maging fruitful. Ayan, maganda ang kanilang pag-uusap. Of course, syempre, priority yun, yung economic ties, yung mga, syempre, negosyo muna, ha? Ay, sabi ni Bill Clinton, it's the economy stupid. Yan, ekonomiya muna. At syempre, huwag kakalimutan po, Mr. President, yung kahilingan nating clemency. Ayan. Yung para kay kay Jane Veloso. Jane Veloso, lakay. So, anong oras ba pupunta sa Malacanang, Miss Letna? Sandali lamang at nasa ating linya ang dati pala nating dati nating kasama sa Hanap Buhay ito, Sister Ella. Alam mo, ang daming mga journalist na napupunta sa gobyerno. Ayan. Malay mo yung kausap mo ngayon. Charot lang. Ayun nga, tama ka. Ayan, galing din sa media ito. Dami-daming si Yusek Cesar Chavez, galing dito sa ating yan. Ha? Ako nang Buti ikaw lang kayo di ka naggobyerno. Ay, masakit Di sa mo ulo. ko iniwan. Charot lang. Masakit sa ulo sa gobyerno. Masakit ba sa ulo? May plano pa naman ako lakay. Ganun ba? Oo. Saan mo gusto malipat? Pero ako, ang gusto ko is tourism. Tourism. Maganda yan. Tourism, ha? Sa bagay ka dyan, Sister L. Ayan,
dating paano to, Press Secretary Budi siya- Tiglao. Ay, akala ko naman si Miss, ayan, ano yan? Dating Far East Economic Review. Ayan, si dating kasama natin sa KBP, Serge Remonde. Ayan, naging press secretary din ni President Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ayan, di ba dami? Anyway, itong makausap natin ay sama ba nga itong si Ma'am Undersecretary Kim Bernardo Lokin. Abay, veteran na business journalist ito, ha? Siya po ngayon ay USEC for Communications ng DTI. Abay, alamin nga natin kung ano ba ang performance na ng ating Marcos administration at DTI. Abay, kumusta ang mga investment, ha? Abay, ano ang kanilang forecast ngayong 2024? Undersecretary Kim Bernardo Lokin, ma'am, magandang umaga po sa inyo, USEC. Yes, magandang umaga sa iyo, Lakay. Kamusta ka na? Mabuti MC Sir naman El, po. kamusta? Ma'am, anong dyaryo na nga po ba kayo? Anong news agency po kayo nagtrabaho noon? Nanggaling po ako ng ABS, CBN, ANC. Ayun, At saka nagdyaryo din tayo sa Philippine Star at saka sa Manila Times. Ayan, dahil palang inukot ang mga news agency, ano? Oo, umikat din tayo eh. Anyway, Yusek Kim Lokin, mama. So, ano po ang una-una, ano po ang forecast ng DTI? Ano ba ang pananaw po ninyo? Magiging robust po ba ang ating economic growth? Malaki po ba o mahina pa rin? Ano ba ang pananaw po ninyo sa DTI? Maraming salamat, Lakay. Alam mo, when you talk about investment, talagang sa tingin ng Department of Trade and Industry, etong 2024 na ang magiging mas maganda kesa sa nakita natin sa 2023. And we are basing this on the investments that have been coming in as a result, direktang resulta ito ng presidential visit ni President Bongbong Marcos. Kasi nakikita natin na marami na siyang napuntahan na iba-ibang bansa. And yung kanyang mga pag-uusap, yung kanyang mga nakilala at nakamit na mga investors doon, ang pinakamaganda nun, yung pakipag-meeting nila sa presidente o yung makita nila ang presidente ng Pilipinas mismo na bumibisita sa kanila, it hastens their decision. So napapabilis ang kanilang desisyon para mag-invest sa Pilipinas at ganun na nga po ang nangyari. So katulad ngayon sa DTI po, through the DTI International, yung Foreign Trade Service namin at saka yung PPIC namin, meron po tayong naitala through our IPA na total consolidated and processed investment as of December 21 to 2023 na 72.178 billion US dollars. So kung sa peso, 4 trillion na yan. So various investment stages yan, yung binabanggit natin na yan. So makikita natin dito na pumapasok sila at sunod-sunod yan. And also as mentioned by yung isa naming undersecretary, yung managing head ng Board of Investments, si Yusek Perry Rodolfo, according to him, when he was interviewed, tayo na ay umakyat ngayon 40 ASEAN na tayo sa net FDI inflows. Ano ba yan? Ito yung foreign direct investment. As alam niyo po na ano na tayo, mas mataas tayo ngayon sa Malaysia and Thailand sa first 3 quarters ng 2023. So, yung first 3 quarters na yon may pumasok sa atin na 5.88 billion US dollars. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nakikita natin unti-unti yung benepisyo o yung bunga ng pagpupunta ng ating Pangulo at ng kanyang delegasyon kasama ang kanyang mga kabinete, kasama din doon ang aming DTI Secretary Alfredo Pascual doon sa kanilang mga sinusuyo na investment. So,
unti-unti na po silang pumapasok dito sa atin, Lakay. Yusek Kim, ma'am, alam po niyo may trend na may overall decline ng investment sa Asia Pacific region. Apektado ba rito ang Pilipinas, Yusek? Yes, totoo po yun. Ito po ang tinatawag natin na global economic headwind. So wala po dito na hindi apektado sa buong mundo. Maski ang Europa, maski ang Amerika, and even dito sa Asia, apektado po tayong lahat. However, ang ibig lang po sabihin noon ay nagiging mas cautious ang mga investors bago sila maglabas ng bagong kapital at or mag-expand ng kanilang negosyo. Yun po ang ibig sabihin nun. Bakit po? Kasi meron tayong mga external factors na hindi naman natin makontrol. Katulad ng geopolitical issues, wala po tayong control dyan. Yung mga nangyayari ngayon, yung pinakahuli, yung sa Israel-Hamas, meron din po tayong nangyari, nakita natin last year, yung sa Russia and Ukraine. Itong mga to, nadi-disrupt talaga nila ang global business. So, having said that, ang strategy po ng DTI through, as led by our President, Ferdinand Marcos and Secretary Pascual, meron po tayong tinitingnan dito in prioritizing the investments that we put in. Una po, yung sa DTI International po, yung PTIC po namin, na nandun sa iba-ibang nakastation yan, sa iba-ibang bansa, tinitingnan po nila 3 things. Number 1, job. Yung sa trabaho. Ibig po sabihin, tinitignan nila kung anong klase ng trabaho ang potential na investors na nadadali ng potential investors. Sana po, ang gusto nila, yung mga makaka-upskill and reskill. Meaning to say, they want to move us, they will move us higher to the next level. Mas mataas na antas ng quality ng trabaho. Pangalawa, gusto po nating i-secure yung ating position sa global value chain. Ibig sabihin po nun, meron tayong mga industriya sa Pilipinas na malakas tayo kaysa sa iba, katulad ng semiconductors and electronics. Dito po kasi malakas pang export natin dyan. Sila po yung number 1 na export natin. At the same time, malakas din po yung pumapasok na import. And ang gusto pong mangyari ng ating sa DTI is whenever there is a presidential visit, ang ginagawa po natin, tinatry po natin na masiguro na yung mga quality ng investment kasama po doon kung saan tayo magaling. Ibig sabihin, we want to secure our place in the global value chain. Kasi po, syempre, marami naman din tayong kalaban na iba dyan. And pangatlo po, siguro, ito yung aming alignment with the 8-point socio-economic agenda ng ating presidente. So we are always guided by these things. And kahit na po siguro may economic headwind, kahit pa paano nakikita naman po ninyo na kahit na overall sa buong mundo ay bumababa ang investment, nakakakuha pa rin po tayo. And despite all of this that we see, umaangat pa po tayo. And as we have seen in the latest figures, pang-apat po tayo sa ASEAN ngayon in terms of net FDI inflows. So hindi naman po natin ibig sabihin na ito ay moving figure. Siyempre yung mga neighboring countries natin, gusto din nilang gawa ng paraan na sila ay umangat din. So, kailangan lang po talaga tayong maging vigilant, magpapantay tayo, at kailangan po ng sipag talaga. So, we also have to thank the President for this kasi yung pong mga trips niya, hindi lamang naman po yun na pupunta ka sa isang bansa dahil sa isang presidential visit. Ito po ay kasabay din ng ating international commitment katulad ng yung sa WTO, katulad ng sa ASEAN, yung sa EU, yung sa COP28. Yun po ay mga international commitment na kung kailan ay dapat may kasama po tayong representative and ideally it should be the president or the second highest, which is the cabinet level. So ganun po yung proseso natin. So forecast, mas maganda po tayo ngayon 2024. Even other business organizations like the PCCI, narinig natin recently, yung
pronouncements ng bagong presidente ng PCCI that she also feels the same. Yusek Kim, ma'am, good morning po. This is Sister El po. Yusek, nababanggit po natin of course yung mga investments po, and technically ang kasabay po niyan kapag marami mga investor, mga job opportunities po para sa ating mga kababayan. Ano naman po sa on the end of DTI, paano po natin pini-prepare or paano po yung mga ginagawang paghahanda naman ng DTI para ma-make sure na maraming investment at the same time we are ready para naman po yung mga trabaho na papasok or we are well equipped po at meron tayong yung mga workers natin ay yung kakayahan nila, yung skills nila ay pasok doon po sa mga trabaho na makukuha din po ng Pilipinas na maipapasok dito sa ating bansa. Okay, oo. So maraming salamat. Actually, there are several ways to do that. Ang ginagawa po ng DTI, una sa lahat, yung mga investments na pumapasok, we try to make sure na yun pong kanilang quality, halimbawa sa industriya ng semiconductor, halimbawa manufacturing, we try to see na meron po tayong jobs match dito. Pangalawa, yun pong tinatawag natin kanina, yung sinabi ko na upskilling and reskilling. Sana po ang kinakausap po natin, itong mga investors na ito, na pag pumasok sila dito, yun part ng gagawin nila ay training para doon sa ating mga kababayan na papasok sa kanila. So, dito po pumapasok yung upskilling ng labor force natin, especially for those that will be in that industry. So, that's one of the things po na sinusubukang ayusin ng DTI bago pa lamang po pumasok ang isang malaking investor or companies dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon, another thing po is, of course, continuous po yung training din natin for us in the DTI. Meron din po tayong PPTC. Ito po yung ating training center na under din po yan. It's an attached agency that is under the Department of Trade and Industry. And we continue to do trainings for that. And more importantly siguro, tinitignan natin sa Department of Trade and Industry on the directive of our Secretary to look at the skills that are that would be matched. Opo. That would match the investors Okay. that would be coming in. Yusek dito. Kim, ma'am, siguro sa consumers end, ano aasahan nila sa DTI ngayon? Kasi nitong pagpasok ng New Year, mga manufacturers ay humihiling na magkaroon po ng increase o dagdag presyo sa kanilang mga produkto. Katulad na lamang ng basic commodities natin, noodles, gatas, asukal, sardinas. Ayan, wala bang magagawa ang DTI dito, ma'am, para medyo mapigilan naman ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Actually, Lakay, alam mo, medyo matagal nang pinakikiusapan natin sila. And in fairness, ito pong mga manufacturers, local manufacturers natin, they have complied so many times. Kung makikita po ninyo, the last time tayong nagtaas, medyo matagal na rin po. And this is because of the continuous negotiations, yung pag-uusap po ng DTI at saka yung mga manufacturers na na under doon sa BNPC. Ito po yung basic necessities and prime commodities. So, syempre, at the end of the day, tayo naman po, we abide by the Consumer Act and the Price Act. Ito po yung dalawang batas na nakikita natin na pinapromulgate at ang nag-enforce po ay DTI. And it also states there na siyempre malayang pangangalakal, Lakay, di ba? So, dalawa po ang binabantayan natin dyan. Siyempre, ang pinakauna dyan, pinaka-importante ang consumer. All-encompassing yan. But at the same time, titignan din po natin yung kapakanan naman ng mga maliliit na negosyante, lalo na sila po ay magkakaroon ng environment na pwede silang makapangalakal nang hindi naman sila malulugi at meron silang pag-asang lumaki. Okay. So, ganun po yung ginagawa natin. Ngayon, tungkol naman po doon sa pagtaas ng bilihin, wag po kayong mag-alala. Meron po tayong continuous negotiation and I think yun pong aming Consumer Protection Group and this is through ASEC Amanda Nograles who has been going the rounds and explaining about the negotiations
with the manufacturers, meron po silang pag-uusap na ginaganap. And sasabihan po namin kayo kung hanggang Okay. kailan, hanggang kailan natin po pwede na makausap sila para Okay. hindi naman po tayo makaramdam ng pagtaas na naman ng presyo. But at the same time, huwag naman po nating ipalugi ng todo yung ating Okay. mga manufacturers. Si Kim, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Okay, maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Trade Undersecretary Kim Bernardo Lokin. Ayan. Siguro po, saka dalas-dalasan po natin ang pumasyal sa mga talipapa sa mga groceries para ma-supervise po natin kung tama po ang presyuhan, wala pong mga overpricing. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Leta Narciso. Andyan na ba si President Joko Widodo? Abay, ano ba ang common kay Presidente at kay Widodo? Alam mo itong si President Widodo na Indonesia, sikat na presidente ito at parang style digong siya. Lakay. Nagmumotor din yan eh. Ayan. Talaga ba? Oo, nagmumotor din yan ha. Ayan. So para pala siyang Duterte. Oo. Meron pang exhibition yan. Pinapatalo niya yung motorsiklo. Tama ba, Jerry Baha? Oo. Yung parang nag-exhibition. Ayan po ang Joko Widodo, mga kaibigan ha. Abay parang President of the masses dyan sa Indonesia itong si Widodo. Daming bayan. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond. Aba, kumusta? Back to work. Ang ating mga senador. Abay, iimbestigan daw yung nangyaring malawak ang blackout sa Panay Island. At ganoon din sa Kongreso, manang Milky. At yung investigasyon din ni Congressman Acop dito sa sinasabing corruption sa PUV modernization. Daming bayan. Mga issue, Ayun, alam mo Lakay, parang medyo nakalimutan ng saglit na saglit itong PUV modernization. Pero ngayon mukhang balik tayo sa PUV modernization Abay, issue. naglalabas na. Tama nga naman huwag alisin ang tatak ng Pinoy. Alam mo, nung napunta kami sa Germany, Sister L, meron isang Filipino restaurant doon, Mabuhay Restaurant. Alam mo kung nasa anong tatak ng restaurant na yun? Ano? Merong jeepney sa loob ng restaurant. So, parang sa Thailand, sikat ang tuktok. Pinoy pride. Tok-tok sa Yes, kanila Lakay, di ba? Yung oo. doon, public transport. Kaya huwag natin burahin ang mga traditional jeepneys. Yung keychain Tatak pa nga Pinoy nila yan. doon Lakay, di ba? Yung tok-tok na na keychain. Dapat ito sa atin may jeep din. Hindi, meron Mga binibenta na sa keychain. kultura, ayan, may Meron mga ba souvenir doon? items na Parang na wala akong nakita, Lakay. Di ka umiikot, di ka kasi nagpupunta sa Nandun kultura. ako sa mga ha? damit lang. Kaya Ayan, ang mahal napunta ka doon. naman. Sa souvenir items, makita mo yung mga replica ng mga meron. jeepneys doon. Ayan, pang Ano ba yan? Sarao Motors ba yung... o kaya Francisco. Ano yung Sarao, Francisco? Francisco, yung ayan. binabanggit ko sa'yo kahapon Lakay na Amante? hindi yung kailan- gumawa ng sa Nazareno. Ayan, yung, Sarao Motors. Sarao Motors. Yan ang binibida ni Mayor Aguilar ng Las Piñas. Sa Las Piñas pala ang Yung bulletproof ang, pabrika ng Nazareno. Sarao Motors ang may Ayan, gawa. Sarao. Okay, kita mo, ang tibay ha. 15 hours, hindi tumirik. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:53. Number Bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. Nako, nasa ating linya na ang SAP. Super atin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang Senator Amy Marcos, chairperson
ng Committee on Economic Affairs at Committee on Electoral Reforms. Nako, marami tayong issue dyan. Pero ito nga muna, ha? Sa yung unang nagagalit doon sa nangyaring malawakang blackout doon sa Panay Island. Oo, lakay. Alamin natin kung ngayon na nga ba isasagawa ang investigasyon. Sino ba ang kanilang mga ipapatawag dyan? Senator Amy Marcos, ma'am, good morning. Naimbang bigat, Apo Senadora. Senator Amy. Yuhu! Awan mo tapo, madi ka mangag. Ayan. Senator, good morning, ma'am. Mukhang nasa ano tayo palalakay. Saan? Nakamute yata yung Nakamute. Senator. Senator Amy, good morning. Kumusta ang one-on-one ng Pangulong Marcos at Pangulong Digong? Ready na ba? Ha? Hello? Ayan. Ayun. Good morning. Naimbang bigat, Apo Senadora. Ay, kastamit apo Deo. Ay, talaga naman. Nagasa tabaro tawin. Talaga naman, Happy New Year pa rin. Aba, talaga. Sana happy tayo lahat. Ayan. Kasama natin si Sana all. Oo nga po. Ayan. Kasama natin si Sister L, Senadora. Good morning, Senator Amy, ma'am. Good morning, sister. Kumusta na po kayo? Okay lang po, mabuti Sen. po. Ayan. At kayo ang kukumustahin namin. Dahil lately, mukhang mainit yata ang ulo ninyo. Ha? Lalo na dito sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Sunod-sunod. Oo nga. Nakaka-bad mood. Isang linggo pa lang ang bagong taon. Ganito na. So ano po ang balak niyong gawin? Ipapatawag na nga po ba ang mga nasa tawag nito, power industry, ayan, NGCP. At Department of Energy? Yes, a-attend ako ng online sa ating committee, ang chairman si Apo Tulfo, at marami ng resolution tungkol sa all-island Panay brownout. Naku, talaga naman, grabe naman. Isang linggo na walang ilaw, sumalubog sa mga Ilonggo. Naku, talaga naman. So far po, ano ang siyempre, may mga tinatanggap kayong mga reports. Ano ba ito? May pagkukulang talaga o may anggulo ng sabotage o ano pa inyong mga tinatanggap yung impormasyon, Senator Amy? Well, sa totoo lang, yung NGCP ang dapat magpaliwanag niyan. Talagang matagal na akong diskumpiyado dyan dahil sa atin, alam naman natin sa Ilocos, talagang may mga windmill. Sa katutakang kuryente, hindi naman nadidistribute ng maayos. At higit sa lahat, madalas pang magkaroon ng blackout, miski sa atin noon pa. At pag tinatanong, sasabihin, paano may NGCP maintenance? Ano ba maintain? Yung pala, natutuklasan natin na halos wala silang binago dun sa mga lumang transformer, lumang distribution lines. Yung pa rin yun. Yung iba, panahon pa nung tatay ko, yung sa Curimaw, yung sa Burgos. Ang bubulok na nun. Ganun nga, na-imbestiga na yan. Halos taon-taon kinakalad ka dyan sa Senado. Every year, rini-review yung prangkisa dahil maraming reklamo sa serbisyo. At nalalaman na halos 80% ng kinikita ng NGCP pinaghahati-hatian ng may-ari. Hindi naman nila binabalik bilang kapital, hindi nila ini-invest sa pag-upgrade ng mga kasangkapan nila, ng gamit nila, ng mga linya nila. Kaya hanggang ngayon, kahit ang dami-dami halimbawa sa Ilocos na kuryente, hindi pa na ipamimigay hanggang sa Cagayan at Isabela. Doon pa rin talaga lang kasi yung mga transformer at linya, hindi talaga nadadagdagan. So ganun din yung Panay. Hanggang ngayon, yung connection ng Panay to Cebu, wala pang connection yan. Inter-island. Tapos yung Visayas to Mindanao, hindi pa nako-connect. Ako, ano ba naman yan? At ano pong ginagawa ng Department of Energy, Senator Amy? Di ba dapat sila ang nangasiwa dito tumitingin kung nagsusupervise? Tama. That's correct. Dapat talaga yung DOE, ERC, ewan ko ba, natutulog ba tayo sa pansitan? Isipin nyo Apo Deo, ang totoo, sa ngayon, malamig ang panahon
So, kung totoo, hindi pa ito peak season. Pag inabot tayo ng summer, loko na, loko na, ewan ko na lang. Totoo po yan. Oo. So dapat bago pa mag-summer season, maayos ka agad. Ready po ang ating mga nasa energy. That's right, that's right. At saka dapat, yung isa pa dapat sumagot dyan, yung electric co-op, di ba may bagong electric co-op dyan sa Panay, yung na-take overan, Ay, dapat nga pala, sinita na kaagad yun ng NGCP kasi yung distribution nakatenga sa co-op. Di dapat sinabi nila sa co-op, magkakaroon ka tayo ng problema, gawan ninyo ng paraan, i-manual na lang ninyo para hindi na ma-brown out yan. Di ba ginagawa naman yan dati? Ewan ko, parang lahat masyado nag-enjoy sa holiday. Yan ang sinasabi ng NGCP na ba't kami sisisihin? Distributor lang kami. Kaya nga nagkakaturuan ng todo-todo, nakakainis naman to. At alam natin, napinsala yung buong Panay Island, higit sa lahat yung syudad ng Iloilo. Binibiro-biro ko nga sila, talaga naman na napakahirap talaga ng walang kuryente. Senator Ma'am, ang NGCP umaapila po for holistic approach naman daw sana dun sa nangyaring blackout dyan sa Western Visayas at wag naman daw isisi sa kanila lahat at dininay din naman nila na kasalanan nga nila yon at tinuturo naman sila ng DOE. So dito po sa investigasyon ng Senado ay kailangan siguro mahanap natin sino ba talaga ang may kasalanan sa ganito. Kasi last year, Senator Ma'am, dahil ako Pwede kong sagutin? Pwede kong sagutin? Opo, go ahead po. May feeling lang ako, lahat. All of the above. All of the above pala. Parang may feeling lang ako. Kasi nakailang investigasyon na yun, paulit-ulit. Opo. Yung electric co-op din, marami ring nasa prangkisa nila. Ay, hindi sa prangkisa, sa mandato nila. Maraming nakasulat doon. Kasi bago pa to it's still new, di ba? Na-take over ng grupo ni Mr. Rason. Ang pagkaalam ko dyan, sa MOBE ba yun? Ano ba pangalan nun? Ang sabi doon, talagang marami pang hindi na-comply sila. Hindi naman kasing tagal ng 2020 katulad ng NGCP. Bago-bago pa kasi yung prangkisa, ilang taon at kalahati pa lang. Sa palagay ko, may kasalanan din sila talaga. Ngayon, yung kababalaghan na hindi ko maintindihan, yung proposal na yung mga pera na nalikom ng Maharlika Investment Fund, ba't naman ito ang gagamitin para i-repair daw yung kakulangan ng NGCP? Baka may balak bumili niyan. Baka Hindi, kaduda-duda Kasi Ganun bakit ba? yung Maharlika biglang nag-bolt in? Hindi naman siya kasali sa kwento. Biglang sumausaw. So, may nakikita pala kayong issue dyan, ha? O kaya nga nakakapraning na Baka may bibili. Ipapaimbestiga, gagawa ng kwento, bibilhin ng mura. Ayan, ratsyada, kanila na. Abay, dapat matutukan niya na, Senator. So, anyway, ma'am, bilang chairman ng... Pasensya talagang praning na ako. Tumatanda tayo, Deo. Ewan ko ba? Kung ano-ano na naisip natin pagkat naranasan na natin lahat. Chill-chill lang po, Senadora, ha? At bilang chairman po ng Committee on Electoral Reforms, abay, may issue din sa COMELEC ngayon. Yung nag-iisang bidder na po ng sa automated election. Abay, totoo nga bang isang bidder nga lang ba ang nakikisali dito sa bidding sa... Yes, nagulat naman ako. Tapos isang Koreanong bidder na masama pa ang record. Ano ba naman yun? Sabi ko nga, anong klase yan? Palpak naman, kaisa-isa lang. So, eto nga, sabi nila, magdedeklara daw sila ng failure of bidding. At sa ngayon daw, may lima. May lima daw na bumili ng bid documents. Sabi ko, dapat magkuhang kayo, mag-due diligence kayo, at alamin niyo kung sino nagbibid niyan. Kahit 10 pang magbid niyan. Kung masahol pa sa smart magic yan, patay tayo. At saka tignan yung performance. Katulad itong sinasabi nga South Korean company na sablay pala sa automated election sa Iraq at saka sa Congo ba yun? Ano? Oo nga, hindi ko nga maintindihan yung story. Bakit naman nagbibid dun sa mga lugar na yun na alam natin na
halos wala namang eleksyon yung eleksyon doon. Kaya wag na tayo pumatol sa ganon. At sana, nanawagan nga ako sa COMELEC na sana si Chairman Garcia, i-due diligence nila yung bawat isa. Dahil pinagmamalaki nga nila, ngayon 5 na raw. Baka naman 5 ewan na naman niya kung saan naman napulot. Abay, alamin na natin ang maigi. Aha. At mainit pa ang issue ng charter chains. Kayo ba isang ayon sa charter chains at mainit ngayon sa pamagitan ng People's Initiative at meron ng signature buying na nangyayari, Senadora? Oo nga, bira talaga. Nakatanggap nga ako, may nagkamaling malaki. Pinadala ba naman sa akin na aalokan daw ako ng 20 million total kapag nakapag-produce kami sa atin ng 20,000 signatures by January 13. At ang ibibigay, 20 million, may AIX mula sa DSWD, may MAIP sa DOH, may TUPAD sa DOLE. Yun ang bribery scandal. Sabi ko, hindi naman binibenta yung constitution. Pambira magkano, kayo. Senator Ma, magkano ang offer? Per signature. 20 million. 20 million. 20 million. 5 million, 10 million, tsaka 5 million. DSWD, DOH, tsaka Koan, Dole, Tupad. Parang nakachap-chap dun 3 ahensya. Tapos yun daw ibibigay basta mag-produce ka ng 20,000 signatures kada distrito. Kasi yun ang nasa constitution natin para sa People's Initiative. 3% of the voters in every district. Ayun, So, naglabasan 20 per na, district. maraming umaalma. Pinadala sa congressman, pinadala sa ilang malaking syudad sa Region 1, Region 7, Region 8. Sino pa baka chismis ko? Marami. Region 11. Dami nagsusumbong mayor at congressman. Abay, kung may alok pala sa inyo, dapat ipatawag nyo kung sino nag-o-offer na yan, Senadora. Mga anonymous text kung ano-ano talagang ino-offer, nakakainis Tapos, yun nga, ang mura nga sabi nung isa ang mura naman ma'am, 100 pesos, hindi na uso yan sa butay. Wala niya na, inis lalo ako. Oo nga may butang ang 5,000 ngayon. Oo nga, may 5,000 nga ngayon. Oo, laban ka sa atin, ang taas-taas, yung mga balikbayan, sirang ulo, kainis. Oo nga. Anyway, ma'am, isa pang usapan Yan si Pangulong Digong Duterte. Ayan, kayo po ay nag-immediate na mag-usap one-on-one ang iyong kapatid, ang Pangulong Marcos at former President Duterte. Ano po ang update? Nasabihan niyo po ba ang inyong ading na siya? Oo naman. Sinabi naman niya na willing naman siya makipag-usap kung anong pag-uusapan at mabait naman yon, okay lang. Tama naman si Presidente dahil ang sagwa naman nung nangyari dun sa SMNI, marami nang umalma dun sa pagsara ng ABS-CBN. Ito mas malala naman to, ni walang due process, biglang sinuspenso kagad, ni wala man lang reply, wala man lang time na magpaliwanag kung ano nangyari. Tapos sinara lahat. So, ang akin lang, sino ba natatakot sa SMNI? Bakit inuupakan kagad yan? Hindi naman malakihan niya na katulad ng ABS noon. Abay, bakit naman masyadong binibira? Maganda naman yata yung SMNI sa palagay ko na may bumabatikos, may pumapansin pa minsan-minsan. Gawain rin ng DCRH yan baka kayo sumunod. Fiscalizer, ika nga. Ano lang naman, parehas naman tayo. Yan, Trabaho naman yan. Trabaho naman ng media yan. Opo. Talagang inaabangan din namin yan kasi hindi naman umaabot sa gobyerno o sa mga politiko lahat ng sumbong. Maganda nga may nagsusumbong At least natutulungan mo, may chance ka na magbago. At saka mainam yung lumilitaw ng mga issue nga rin para at least nalalaman ng gobyerno para aksyonan. Tama, exactly. Pabor na nga yun Dahil at least malalaman mo, maunahan mo kaagad maagapan. So, yun. At saka yung pagkagawa, hindi naman maayos dahil biglang sinara na lang ng basta. Siyempre, may proseso yan. Ite-take down mo o else sisitahin. You'll provide notice. Pagkatapos, sasagot sila. Di ba may proseso yan? Ganyang pabalik-balik. Tagal-tagal na ninyo sa media. Di ba? Ganyan talaga yan. Hindi naman yung biglang sarado na.
Opo, ayan. Isa pa, Senadora, alam po nyo, may umuugong na destabilization. Kayo pinaniniwala na may destabilization plot laban sa iyong kapatid? Parang ang labo ng stabilization. Di na uso yun eh. Nakasyam na kudeta na ako. Nagbagong buhay na ng tao. Hindi na ginagawa. Uso pa ba yun? Parang nakakatawa. Baka yung destabilization dyan sa Kongreso. Gulo-gulo nila. Ayan. So anyway, Senadora Mama, so sa charter change, kayo ba isang ayon o hindi? Yun nga, ang nakakatawa. Sabi ko nga, kung charter change, ako dapat ang huli na magtatanggol sa sinasabing Cory Aquino Constitution. Kasi maraming provision dyan na kontra sa Marcos. Opo. Pero, kahit ganon, nung nag-usap kami ni Presidente, ni Bongbong, hindi pa nga siya nananalo, hindi pa siya tumatakbo, talagang magkaisa kami na wag nang pakialaman na muna yan dahil gapang pa tayo, hindi pa nakakabangon matapos yung COVID. Tutukan muna yung problema ng bansa, yung ekonomiya, trabaho, presyo, bigas. Tutukan muna yung cost of living at yung mga problema. Kapag nagkaroon tayo ng CONAS, People's Plebiscite, kung ano man yun, talagang malaking distraction yun. Tapos, may lumalabas na usapin, pabalik-balik kasi from the Congress, 3 beses na to, 2 beses kasi walang boto yung, yung pinipilit nilang bicameral resolution. Ito, 3 na. Talagang ayaw ng tao sa panahong ito kasi iba talaga ang problema natin. At sabi nila, may ibang nagsasabi for the economic provisions daw. Sabi ko, asan yung listahan ng economic provisions na yan? Kasi baka magawa naman ng paraan. Nung panahon ni Presidente Duterte, 3 ang pinasa natin na nagbago ng economic provisions dahil sa Constitution natin, in accordance with law. Ibig sabihin, pwedeng baguhin ng batas. At nangyari na yon. Nung time nga ni Presidente Duterte, yung Foreign Investment Act, yung ang nagbago ng investment code, yung ating Public Services Act para sa prangkisa at sa telecoms, at saka yung tinatawag na Retail Trade Act. So yung 3 yun, nakabago ng Constitution. Sabi ko, baka naman pwedeng gano'n na lang para hindi magulo. At higit sa lahat, ang daming daldal na economic provisions. Asan? Alin? Baka iba ang pakay. Term extension sa kadagdagan ang bilang ng Senado. Kaya nga, ano ba yan? Ma-abolish na kami. Wala na kaming trabaho. Join na ako sa DCRH. Welcome po kayo, Senadora. Ayan, Masaya dyan eh. isa na lang po, Senadora. Ayan, madalas ba kayong nag-uusap ng Pangulong Marcos? Nag-uusap naman, pero kung minsan mainit ang ulo nun, alam mo naman. Kaya, ayan. Umiinit ba ulo niya? maraming problema. Bakit kayo nagtatanong? Pero lately, hindi kami masyado at busy-busyhan lahat. Ganun ba? Si First Lady Lisa, nagkakausap pa kayo? Hindi gaano kasi maraming lakad yun. Si Bongbong naman, pag nakita ko, syempre nagre-relax yung tao, maaalibadbaran talaga sa mga sumbong ko. Kung minsan, ina-avoid ko na rin. Pero maraming bagay-bagay na napapag-usapan at kung minsan ang nagtatanong yung mga anak ko yung mga anak niya, ganyan, si Sandro, sina Michael, yung makulit kong abogado, yun, yung nagtatanong din yung mga yun. Apo, Senadora, maraming salamat. Diyos na Apo, na imbang bigat. Thank you. Thank you po, Senator Ma. Yes, thank you very much. Nagasok na Barwatawen. Thank you very much, Sister El. Nako, at sa inyong lahat dyan, Happy New Year. Happy New Happy Year New Year po. Good po. morning. Damdamin Bayan. Ang super ate ng Pangulo, Senator Amy Marcos. Damdamin Bayan. Daming Natatawa ka tuloy, Lakay. daming chika na magkapatid. Babalikan natin ang mga report. Standby let Narciso. Ano na ang latest sa Malacanang? Andiyan na ba si President Widodo? Standby Raymond. Ayan, ano na angyari sa Senado? Standby man ang Milky mula sa Kamara at Edniel Parrosa. Oras, Sister L. 14 minutes after 9. Malacanang, pero bati mo natin si Lawrence Bong Lim. Oy, maganda umaga sa mga taga Mandaluyong, ha? Ayan, si Kuyang Noel Mendoza.
at si Kuyang Adrian Jan Araneta at si ating Joan dyan sa may Antipolo City. Samantala, alamin natin na andyan na ba si birthday pa ni ano ngayon si Yusek, ha? Oh. Ayan, maglilibre ba to sa sa Vietnamese restaurant? Si DepEd Undersecretary Michael Poa. Happy birthday attorney. Yusek. Alaba tayo Birthday dyan. attorney. Ayan, alam ba tayo mga noodles sa Vietnamese noodles sa Pohowa ba yan? Ayan, nagjo-joke ka na naman eh. Di ba sa kanila yun? Alam ko yun. Ay, hindi yun sa kanya, Lakay. Ganun ba? Sabi ko, kala ko. Alam ko yun, pero hindi sa kanya yun. With akala- H yun, yung last name niya, ganun ba walang yun? H eh. Akala ko talaga. dun sa Kala ko pangalan. Okay, Happy joke pala birthday. yun. Happy birthday, Yusek. Ayan, at siyempre si Kuyang Aika Carpio, ha? O si Mr. Howard Mijares, binabata ng Sandigan na golfers. At si Asek Marcos Ferdinand Lacanilaw. Ayan. Onyok Velasco. Uy, Onyok, happy birthday boxer, ha? At si Kuyang Ramon Ragasa. Ba, Kuyang Mon, ha? Alaba tayong, ano dyan, fundador super special. Oy, good morning, illustrious potentate, most worshipful Roland Paulino, Kuyang Dong. Ba, andito sila, ha? Ayan, mamaya makausap natin. At Noble Juna Samaniego, abay Nelson Yao, General Ruel Rivera, at Gerard Ceballos, at syempre si kikinig din sa atin, Gina Lakay. yung roommate ni Sarah. Ayan. Okay. Si second gentleman, Attorney Mansa Carpio. Naimbang nga bigat, kabsat. Damdamin Bayan. Report mula sa Malacanang. Ano ang latest? Alamin natin Lakay ang update mula sa Malacanang, bunga ng mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. Mas mararamdaman na daw yan ng mga Pilipino. Ito din yung binabanggit kanina, Lakay, ni Yusek Kim. Kim Duken. Kim Duken. Chu? Ayan. Hindi, yung interview natin, Lakay, ng Kim DTI. Bernardo Lokin. Ayan. Ayan. Alamin natin ang bawat detalye mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella, kay kumpiyansa nga ang Department of Trade and Industry na mas mararamdaman na ng maraming Pilipino ang mga benepisyo sa diplomatic at business meetings abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Bernardo Lokin, sadyang matagal lang ang gestation period ng foreign investments pero unti-unti na anya itong nararamdaman sa ilang industriya. Sa katunayan, mayroon anyang ilang investments na pakikinabangan rin ng mga magsasaka kabilang ang partnership sa Japanese chocolate manufacturer. Sabi ni Lokin, gagawa ng mga produkto ang Auro Chocolate ng Pilipinas at Mitsukoshi ng Japan gamit ang cacao beans ng Davao at mga sangkap ng Japan gaya ng matcha, Hojica at miso. Tinaya ng opisyal na makikinabang sa partnership na ito ang 1,000 pamilya. Ginutom mo Binanggit rin ng kami dyan, DTI na maraming Yes, Lakay? Ginutom mo kami dyan, ha? Wala ako nagutom. Binanggit rin ng DTI na maraming proyekto sa renewable energy at agrikultura ang pasisimulan sa bansa na bunga ng mga biyahe ni PBBM. Samantala, anumang oras ngayong umaga ay inaasahang darating na ang bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang, si Indonesian President Joko Widodo. Lakay? Anong oras expected darating ang President Widodo sa Malacanang? Bago mag alas 10 Lakay, yung ibinigay sa amin ay 9:45 a.m. Ayan. So, expected na ba na idudulog ng Pangulong Marcos yung kaso ni Jane Veloso? Wala kaya sabi ng Presidente, palagi niya naman yung nire-raise tuwing nagkikita sila ni President Widodo. Kasi matatandaan natin, noong nakaraang taon, nakailang biyahe, 2 kung hindi ako nagkakamali. Oo, si Pangulong Marcos sa Indonesia. Nababanggit niya yan, Lakay. At nabanggit niya rin sa mga nakaraang biyahe niya na ang palaging sinasabi ng Indonesia, Lakay, ay ipinatutupad lang nila yung kanilang batas dahil yun yung kailangan nilang gawin. Ang gusto sanang mangyari ng pamahalaan dyan, Lakay, baka pwedeng pabor sa Pilipinas. Kumbaga, dito na lang sa Pilipinas pagsisilbihan ni Mary Jane yung kanyang parusa. Parang ganyan, Lakay, kung po pwede. So, gumagawa ng mga paraan ng pamahalaan, Lakay, sa kasong yan. Astig din yata ang President Widodo, parang Singapore, ha?
talagang sa Singapore talagang walang walang pakiusapan diyan. Pagdating sa illegal yung drugs. sinasabi daw na actually ang sabi ni President ni PBBM dati, ang paulit-ulit din na sinasabi ay ipinatutupad nila yung kanilang batas. So yun. Okay. Sige, maraming salamat. Ano yung sa aeroplano ba yan? Ano yan? File video Yung pala pagdating natin. siguro kagabi ni pagdating ano. kagabi. Oo. Gabi na pala siya dumating. Oo, lakay pasado alas 8 ng gabi. At ngayong araw ay puro sa Malacanang yung kanyang schedule dahil may bilateral meeting at mamayang gabi may state banquet. Ayan, na i-host si PBBM para kay President Widodo. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sister L. Damdamin bayan. Ako sa Senado, Sister L, busy-busy ang mga senador ngayon. Abay, kaliwat kanan pala ang mga investigasyon. Aba, si Idol Raffy Tulfo pala ang siya pala ang chairman ng Department of Energy. Tama ba, Raymond? Siya nga ba, sabi ni Senator Aimee kanina, pangunahan daw ni Senator Raffy Tulfo ang investigation sa malawakang blackout dun sa Panay Island. Alamin natin, Lakay, dahil yung malawakang brownout sa Panay Island, iimbestigahan na yan, Lakay, ng Senado at mamaya. Anong oras mamaya? RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, bibigyan nga ng pagkakataon ng Senado ang mga opisyal mula sa energy sector at mga utility companies na magpaliwanag hinggil dun sa nangyaring brownout sa Panay at Negros Island. Ito ay sa hearing na itinakda mamayang 1:00 ng hapon sa Senate Committee on Energy ni Senator. 1 o'clock ito, Mayor, ni Senator Tama, ang chairman ng Senate Committee on Energy ay si Senator Raffy Tulfo. Sa ipinalabas na advisory ay ang Senate Committee on Energy actually ay meron ng mga isinagawang mga hearing nitong nakalipas na later part ng 2023. Pero yun ay nakasentro doon sa reklamo laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na di umano itinuturo may problema dahil hindi natutupad yung kanyang mga ipinangakong proyekto para matugunan yung kakulangan ng supply ng kuryente. So, yun ang kanilang sentro. Ngunit ngayon, na ipagpapatuloy ang hearing na ito, ay si sentro na ito doon sa nangyaring brownout sa Panay at Negros Island at iba pang bahagi ng Western Visayas. So, hindi pa makakasama dito yung mga panibagong mga resolutions na inihain gaya ni Senator Aimee Marcos, Senator Bato de la Rosa, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Francis Tolentino at iba pa na pinaiimbestigahan na itong blackout na nangyari sa Panay at Negros Island. Wala pang guest list na inilalabas ang komite, ngunit inaasahan na dadalo rito o haharap yung mga opisyal mula sa National Grid Corporation of the Philippines, Department of Energy, yung ERC, NEA at mga utility companies gaya ng may-ari nitong Panay Electric Development Corporation o PEDC at yung PCPC na magkasamang o magkakasabay na nasira noong January 2 na nagdulot ng malawakang brownout sa Western Visayas. Kasi sinasabi ni Raymond, sinasabi ni Attorney Mucha Alabanza at Senator Cheese na ang sabi ay ba't daw parating sinisisi ang NGCP? Ang may problema daw yung mga electric cooperative, distribution lang daw ang NGCP. Yun yung ngayong kasama doon sa paliwanag na narinig ko din yung paliwanag ni Attorney Cynthia Alabanza at ni pati si Senator Francis Escudero. Ang sinasabi niya is tatlong component, yung problema sa kuryente, merong kumbaga yung producer, ito yung may-ari ng mga planta gaya ng PEDC, PCTC at iba pa, sila yung nasira. So anong i-distribute na yun, i-distribution utility na si NGCP? Yun naman ang kanilang paliwanag at marahil yan ay maaari mapag-usapan mamaya pagharap nila sa ipinatawag na hearing, Mayor at Elaine. Si Pastor Kibuloy, naisipatawag ni Senator Risa Ontiveros. Kailan naman yung hearing, Raymond? Hindi ko pa nakita yung actual na petsa, Mayor, pero ang sabi ni Senator Risa ay baka pag nakabalik na ang regular session, ang balik pa nila, Mayor, sabagay malapit na rin, January 22. So baka within that week ay maaring makapagpa-schedule at ating malalaman kung mapapaimbitihan nga nila
itong si Pastor Apollo Kibuloy, Mayor. So hindi pala regular ang session ngayon na puro committee hearings na ito, Raymond. Akala ko back to work na ang back to session na pala ang mga senador. Hindi pa pala. January 22 pa. Hindi pa, Mayor. Kumbaga, allowed naman kasi na magkaroon ng mga committee hearings kahit naka-break ang Senado. Pero siyempre yung mga referral ng mga resolutions, kaya ng mga resolution hinggil sa Western Visayas power problem ay hindi pa nare-refer ito sa committee. Maaring mababasa pa ito kapag bumalik na ng session, kaya hindi pa nila maaring talakayin sa committee. Pero doon sa committee ng energy ay meron ng previous hearing. Kaya moto proprio, sabi nila doon sa advisory, ay isasama sa pag-uusapan yung nangyaring malawakang brownout doon sa Western Visayas, Mayor. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Kay Edniel Parosa muna. Anong report ni Edniel? Pagpapalawak ng digital economy, susi daw sa bumabang labor force, participation ng kabataan at mga kababaihan. Sino nagsabi niyan? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, bumabang unemployment o yung bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre, pero kumunti naman ang bilang ng mga kabataan at kababaihan na naghahanap ng kanilang sariling hanap buhay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba 65.9% ang labor force participation mula sa 67.5% mula noong 2022. Ayon sa PSA, karamihan dito ay mga kabataan at mga kababaihang tumigil sa trabaho para sa ibang responsibilidad sa pamilya, schooling o di na may dahil sa katandaan o edad ng mga ginang. Kaya para masolusyonan ito, idiniin ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan ang pangangailangan para palawigin ang digital economy kabilang na sa micro, small and medium enterprises gaya ng tindahan ni Aling Nelia. Ayon kay Balisacan, social digitalization sa alternative work hindi lamang sa kabataan at kababaihan may gusto o may ibang focus o pinagkakabalahan, kundi para rin ito sa mga nasa creative sector. Inasahan ng kalihim ng NEDA na posible nitong magdala o idalhin itong labor market gains noong 2024 at sa mga susunod pang mga taon. Sa bahagi ng gobyerno, aminado si Balisacan na importanteng magkaroon o makagawa sila ng regulatory framework para sa alternative working arrangement at para sa part-time set-up maging sa formal economy. Reaksyon ito ng NEDA sa PSA report kung saan lumalabas na 51.47 million na edad 15 anyos patas ang nasa labor force noong 2023, bumaba mula sa 51.88 million taong 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby man ang Milky Rigunan mula sa Kamara. Standby Val Gonzales. Standby Romy Gonzales. Naku, nakalimutan natin tanong kay Miss Reta kanina, Sister Ano L. yun, Lakay? Papalitan na nga ba ni Congressman Recto si Secretary Matutuloy na ba? Gigolo Jokno sa Department of Finance. Ayan, at yung chairman ng SBMA, si Chairman Jonathan Tan, si Tantan, papalitan na nga rin ba bilang chairman ng SBMA? Kakaupo niya lang halos. Kaya nga, marami kasing kontrobersya. Ayan, kaya lang mas controversial yata yung maugong na papalit sa kanya. Sino? May negosyo din sa SBMA. Kaya lang may utang doon na 1.3 billion. Hindi nagbabayad ng renta ba? Grabe naman yun. Ay, wag na lang ipalit. Baka mas malala pa yung problema. Kaya nga. Babalikan natin ang mga isyong yan. At siyempre, kumusta yung mga taga-Taguig at Makati, ha? O nga pala, Raymond, graduating si Senator Nancy Binay, ay maugong na tatakbong mayor ng Makati. Tama ba, Lotto King, ha? Akala ko si Mayor Abby. Si Mayor Abby tatakbo sa Taguig. Lalabanan si Mayor Lani Cayetano. Si Senator Nancy ay tatakbong mayor ng Makati. Ang kalaban niya
asawa ni Mayor Abby. Si Bayaw. Ayan. Parang naano ko doon Si Congressman Campos. Ayan. Magano na sana ako girl power to pero biglang ang kalaban pala yung Bayaw. Si Bayaw ang kalaban, ha? Siguro para mawala yung problema yan. Total, malakas-lakas ka naman Vice President Jojo, ha? Abay, ikaw na lang tumakbo mayor ng Makati. Nakakapag-golf na pala ulit Oo nga, abay, congrats Mr. Vice President Jojo, ha? Abay, dati nabalita ng medyo nang hina at naging may Alzheimer's na, ha? Pero ngayon, Mr. Ed Lacson, ha? Abay, sabi na ating bubit matibay na uli, malakas na uli ang Jojo Binay. Oras, Sister L. 9:36. Champion, gawang peerless. Oras, Sister L. 42 minutes after 9. Good morning, Bishop Ephraim Fautagana, Bishop Buddy Ballesteros at Father Elmer Pinili. Ayan, nakikilig siya sa atin. Ha? Ay, good morning po. Buti na lang pala talaga naka-coat ako. Okay. Nakita ko kanina, naka-spaghetti ka ha? Ayan, lamig-lamig, naka-spaghetti ka, ha? Spaghetti pa ba? Sandali lamang at, teka muna ha, sandali lamang ng Milky, ha? Abay, nagkakalimutan na doon sa beauty queen na nawawala, di ba? Si Catherine. Abay, mukhang lumilinaw na dahil yung driver nung pulis na sinasabing boyfriend nitong missing beauty queen na si Catherine? Catherine Camilon. Ayan, tama ba, ha? Yung driver ng akusado na si Police Major Alan Di Castro, yung kanyang driver na si Jeffrey Magpantay, ayan, abay lumantad na, sumurrender, ha? Oo, sumuko po at mukhang kakanta na. Ayan. Kasi kung sumuko siya for nothing, wala. Kung hindi siya kakanta, di ba? At ano ang kanyang kakantahin? Yan ang yan ang abangan natin. Sandali lang alamin natin report mula sa Kamara de Representantes. Ngayon ay araw ng simula na investigasyon ni Congressman Romeo Acop sa report na tinanggap ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mayroong corruption sa issue ng PUV modernization. Alamin natin lakay, pero aside dyan, ito 12 billion pesos na additional budget o dagdag budget ng Commission on Elections itinanggi na gagamitin daw para pondohan ang charter change. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L, at sakay ang 12 billion pesos na nadagdag sa 2024 budget ng COMELEC ay base sa request ng komisyon. Itong paliwanag ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co bilang sagot sa alegasyon ni Congressman Edsel Lagman na gagamitin to para pondohan ang charter change. Ayon kay Co, Chairman ng House Appropriations Committee, tinatesa ng DBM ang 19.4 billion pesos na panuka ng pondo ng COMELEC bago ito na isumite sa Kongreso. Paliwanag ni Co, 14 billion pesos lamang, hindi ang buong 19.4 billion pesos na nire-request ng COMELEC ang naaprubahan. Ang balancing 5.4 billion pesos ay nasa unprogrammed funds at hahanapan pa ng pondo. Buwelta ni Co kay Lagman, baka natutulog ito nang tinatalakay ng Kamara ang budget ng COMELEC para ngayong taon. Tinawag ni Co na irresponsable ang bintang ni Lagman na may na magic umano sa BICAM na 12 billion pesos o 12 billion pesos na dagdag sa budget ng COMELEC para mapondohan ang Chacha. Ongoing naman lakay ngayon ang budget, kumbaga ay hearing ng House Committee on Transportation sa alegasyon ng mga korupsyon sa pagpaplano at implementasyon ng PUV Modernization Program. Kasi simula pa lamang lakay at Sister L. Okay, update mo kami Manang Milky. Siguro yung update lakay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Minura pa ng driver at uloy. Ayan, cool lang, chill lang.
Parang kaya lang sa Baguio City, malamig pa ba ang panahon dun sa Baguio City? Marami doon nagkakasakit, Sister L? Oo, ano ba ang Lakay. temperatura kayo doon? Alamin natin ngayon, wait lang Lakay, parang may sumasomething dito sa lalamunan ko. May sumasabit ba? Sabi ko Excuse sa'yo. me po. Kanina pa to Alamin natin Lakay ang update mula dyan sa Baguio dahil naku, 350 na kaso ng acute gastroenteritis na itala dyan sa Baguio City dahil naman sa kontaminadong tubig Lakay. Wala. Alamin natin ang update. Kinakapos na nga ng tubig dyan, kontaminado pa. Oo nga. Alamin natin Lakay ang update at kumusta na itong kalagayan nitong mga naitalang kaso dyan. RH41. Romy Gonzales. Romy. Inako ng SM City Baguio ang responsibilidad sa di umanay mga kaso ng gastroenteritis na tumama sa ilang mga mall goers. Sa nakalipay sa ng araw ngayong Enero, bumaha sa social media ang issue hinggil sa diarrhea at acute gastroenteritis dito sa lungsod. Karamihan sa mga naging biktima ng naturang karamdaman na dulot ng kontaminadong tubig ang nagsabi na pawa silang kliyente ng SM City Baguio. Ilan sa kanila ang kumain sa mga restaurant sa loob ng mall at pagkatapos ay nakaranas sila ng loose bowel movements o LBM. Sa ipinalabas ng pahayag ng SM City Baguio, tiniyak nila sa publiko na gumawa na sila ng proactive measures para sa kaligtasan ng kanilang mga stakeholders sa gitna ng posibleng health concern na idudulot nito sa labas ng kanilang mall. At bahagi ng kanilang periodic comprehensive water testing, nakipag-ugnayan sila sa Baguio City Health Service Office para magsagawa ng pagsuri sa lahat ng kanilang tenants para matukoy ang anumang peligro. Tumugon na rin ang Baguio City Health Service Office at nagpatupad na mga measures para supili ng tumataas na kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon kay Dr. Celia Flor Brillantes, matapos na matanggap ang report, ay nagsagawa sila ng mga investigasyon at tinignan ang posibilidad na naging sanhi ng kontaminasyon ng mga tubig sa naturang mall. Nakapagtala ang City Health Service Office ng 350 cases ng gastroenteritis noong huling linggo ng Disyembre nung nakalipas na taon. Sa ang klima sa Baguio, Romy? Malamig pa ba ang Baguio? Malamig ang simoy na nga ngayon. 16 degrees pa rin yung naitatalang nasa labas tayo in fact at talagang mararamdaman mo yung malamig na simoy ng hangin ngayon sa labas ng bahay. Lakay. Maraming turista pa rin dyan sa Baguio. Nitong huling itong weekend, inaasahan na maraming aakyat muli kasi hindi naman lang anong Pasko umaakyat at weekend tourist, ang dami pa rin umaakyat dito sa Baguio, Lakay. Okay, maraming salamat, Romy. So yan muna ang latest na update sa Baguio City para sa kauna-unan sa Pilipinas VCR Rates. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Romy Gonzales. Mula sa Baguio City ay dumako tayo sa Campo Crame. Naku. Apo General PNP Chief Kabagis Benjamin Acorda, ha? Abay, hinahamo kayo ni General. Hindi mo kang hindi natin naglakay. Si General Vlogger. Retired General Macanas. Tama ba ako lakay? Johnny Macanas. Johnny Macanas. Ng Bangar La Union. Ha? Abay, sabi, binabayot daw ni General Acorda ang kanyang freedom of expression. Harassment daw po. Ayan, talagang... antayin natin lakay. Baka may sagot siya. Kaso nasampa na siya ng kaso. Mukhang hindi nasasagot yan. Siguro para kay General Macanas, sagutin mo lang sa korte. Talk to my lawyer. Or baka see you in court. Baka ganun ang maisagot ni General Acorda. See you in court. Ayan. Tigil ka sa dada mo. Ayan. Pero grabe ito, Val, ha? 177 na pulis dawit sa illegal drugs. Oo, lakay. Kahapon na ilabas ang data na yan. Grabe, ha? Siguro dapat
ibalik yung surprise Drug test. random drug test sa mga kapulisan Oo. natin. Alam mo, Lakay, hindi din ako naniniwala talaga na yung pagtataas ng sweldo sa kanila ay magiging magiging dahilan para tumino at hindi na ma-involve sa anumang klase ng corruption o mga ganyang bagay ang mga pulis. Saka dapat Ang ibang pulis, hindi namin nilalahat hindi po nilalahat. Dapat gasmati ang PNP chief natin dito, ha? Ayan. Pagka si Jergilor Eliasar yan sinikmuraan. Baka May kahinat baka na yan. ikaw ay ewan ko lang. Siguro po General Acorda Kabsat ay siguro konting konting sabon with paligo. Hindi. Anong konting sabon? Hindi sabon, ano pala, Kay? Konting report ni Bar sa Karame. Baka maireklamo kasi. Ganun ba yan? Charot lang. Pero alamin natin lang kayong update mula sa Campo Crame dahil yung traditional na New Year's call para sa mga high-ranking official ng Philippine National Police. Isinasagawa yan dyan sa Camp Crame ngayon. RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor, alas 8 pa lamang ng umaga kanina nang magsimulang dumating dito sa Campo Crame ang ilang mga matataas na opisyales ng Philippine National Police para dito sa Idaraos o ginagawang taunang New Year's Call. Pinangungunahan nitong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at ng kanyang command group ang event na ito ng mga high-ranking PNP officials. Maaga pa lamang meron ng mga nagdadating ang mga opisyal kasamang kanilang mga asawa. Sa event na ito ay nasaang magbibigay ng direktiba si General Acorda sa mga... Yes, Mayor. Pati asawa kasama? Ay, kasama. Kasi ito yung parang courtesy call dun sa nakaupong hepe ng PNP, yung event na ito. Ito yung... Paano malalaman kung number 1 o number 2? Ayun nga lang. Naloka ako. Kung sino yung isinama, Mayor, yun yung number 1. Ganun ba yan? Malay mo hindi. Charot. Pero kung medyo times to ng edad ni Apo General, medyo paliwanag siya. Magduda ka na. Magduda ka na. Nagdadatingan, Mayor. Hanggang sa mga oras na ito, nagdadatingan dahil itong PNP multi-purpose hall, itong pinakaharapan ay sarado. Dadaan muna dun sa may tataanan muna na security pag check dun sa mga opisyal na niya PNP bago pumasok mismo dun sa multi-purpose hall kung saan sinasagawa itong event na ito, kung saan ay inaasang magbibigay ng direktiba itong si General Acorda sa mga matataas na opisyal ng PNP kasama ng directoral staff, regional, provincial at city directors, maging ang mga pinuno, yung mga head ng support units. At Mayor, idaragdag ko na rin dahil mamayang hapon naman ay nasa harapin nitong si SILG, itong si Secretary of the Interior and Local Government na si Secretary Ben Horabaros Jr., ang mga tauhan ng PNP dito pa rin sa Campo Crame. Para sa kaunawaan sa Pilipinas. Teka, Bal, ba't kasama ang mga misis? Anong role nila? Event kasi ito, Mayor, na tao nang isinasagawa, parang kortesiya doon sa nakaupong PNP, chikahan ito, bilang pagpapakita na rin ng camaraderie ng mga opisyal ng PNP, matataas na opisyal ng PNP. Kailangan din mitchikahan din ang mga misis na mga police officers natin. At saka, Mayor, malamang mapag-uusapan din dito. Kung sino-sino yung mga retired general naman na nagpapaukong ng destabilization. Oo nga, Pero sabi ni Manong Aimee, ano yan? Dami-dami uso pa ba yan? Uso pa ba yan? Itong nung araw nga ng Lunes, Mayor, meron kaming nakakwentuhang mga retiradong mga opisyal ng PNP. Ang sabi nila,
ang taas-taas na ng sweldo ng PNP, walang kaming nakikitang dahilan para gawin pa yan. Totoo yan. Ang mga nagpapaugong lang daw dyan, Mayor, hindi naman kasama sa hanay ng personnel, hindi naman na mga kabilang dun sa mga Police force opisyal mismo. na nasa gobyerno. Kaya sa kanila, Mayor, walang kakwenta-kwentang usapin na raw yan. sa tingin nila, Mayor, walang mga nakaupong mga opisyal, kahit mga junior officials, kung ang PNP pag-uusapan ang kasama yan sa binabanggit nilang mga destabilization na yan sa hanay ng mga opisyal, o yung mga nag-uusap lamang ay yung mga kiratong mga opisyal, kabilang na nga dyan, Mayor, ang sinampakan na ng kaso itong Ilocanong Apo General na sinasabi, Mayor, mukhang nasa ibang bansa raw, kaya inaalam ng PNP kung nasa ibang bansa nga itong si dating General Johnny Macanas. Johnny Macanas, na retirado ng opisyal ng Philippine Army. Wala rito sa Campo Crame. Val Gonzales, back to you, Mayor, at Cicerel. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Si Standby Let. Abay, dumating na yata si President Joko Widodo sa Malacanang. Itinutur na sa palasyo ng Malacanang. Ayan, naglalakad na sa red carpet. Haba ng red carpet na yan. Oo nga, no, Lakay. Mula nagtahan yata. Gaano katagal yan inilatag? Ay, oo nga, Lakay. Napakahaba naman. Talagang red carpet. Ba't nga ba red carpet? Ba't hindi green o kaya blue? Ayan, bakit red? Maybe there's something behind bakit red carpet. Siguro Chinese ang nagpa-uso niyan kasi red daw was swerte. Swerte. Babalikan na niyan para tuloy-tuloy ating coverage sa pagdalaw ng Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang. Ayan, kasama ang Pangulong Marcos ngayon. Papaano tayo para may binaon na ang magpapatuloy na ating report o coverage kaugnay sa state visit ni President Widodo sa Malacanang. Paano? Lakay, wow! Talagang pinapangatawanan na po ni Lakay Deo ang kanyang New Year's resolution. May paalala si Professor Boy Benessa para sa mga malilimutin, ha? Ayan, at para sa mga na-stress dyan, ha? Abay, para sa mga lolo at lola na medyo ulyanin na. Abay, huwag tisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ito ay isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri. At napagtibay na sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration. Nakabawas din sa stress yan, mga kuya, mga misis, mga lolo, mga lola. At syempre para always sharp, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Guy, mag-Memo Plus Gold araw-araw. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. The road is long with a many winding. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe everyone and stay healthy. Hello Mama Yoli, Mama. Orasyon. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. It's 9:59.